Magandang umaga sa ating lahat. Ngayon ay December 21, 2024 at narito ang update ukol sa magiging lagay ng panahon sa susunod na 24 oras. Patuloy pa rin umiiral ang shear line o yung pagsasama ng mainit at malamig na hangin dito sa Southern Luzon at Visayas, kung saan ngayong araw ay magdadala pa rin ito ng mga pag-ulan dito sa malaking bahagi ng Southern Luzon at Visayas, maging sa ilang bahagi pa ng Mindanao. So patuloy pong pag-iingat para sa ating mga kababayan dyan sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, ang Northeast Monsoon o amihan naman ay nakakaapekto pa rin sa nalalabing bahagi ng Luzon, kung saan ngayong araw ay magdudulot pa rin ito ng malamig na panahon and also ng mga maulap na kalangitan na may mga kasamang pag-ulan sa malaking bahagi ng Northern at Central Luzon, kasama na din dyan ang Metro Manila. At kanina ang alas 2 ng madaling araw, yung low pressure area na minomonitor natin sa loob ng ating area of responsibility na si dating bagyong Kerubin ay nag-dissipate or nalusaw na at wala na itong epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Samantala, sa kasalukuyan naman ay meron tayong minomonitor pa na isang low pressure area sa labas ng ating area of responsibility, kung saan itong LPA na ito ay huling namataan sa layong 1,575 kilometers kanluran ng Mindanao. At ayon sa ating latest analysis ay hindi natin inaalis yung possibility na ito ay ma-develop at maging isang bagyo within the next 24 to 48 hours. Ngunit nakikita po natin na posible itong gumilid lamang dito sa may par line sa may kanluran ng Palawan, kung saan hindi po ito papasok sa loob ng ating area of responsibility. Ngunit sa kasalukuyan, yung trough or yung extension nitong LPA na ito is magdudulot ng mga pag-ulan dito sa kanlurang bahagi ng Mindanao. So pag-iingat po para sa ating mga kababayan dyan sa posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. At para nga sa magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Sabado, patuloy pa rin makakaranas ng maulap na kalangitan at mga pag-ulan ang bahagi ng Calabarzon, Mimaropa, maging ang bahagi din ng Bicol region. So pag-iingat pa rin po para sa ating mga kababayan dyan sa banta pa rin ng mga pagbaha at pagguho ng lupa na dulot po ng shear line. Samantala, magiging maulap din yung kalangitan na may mga kasamang pag-ulan dito sa bahagi ng Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Aurora, Nueva Ecija, Bulacan at dito sa Metro Manila, dulot naman yan ng amihan. At sa nalalabing bahagi ng Luzon ay meron lamang tayong mararanasan ng mga may hinang pagulan or pag-ambon na dulot pa rin ng amihan. Agwat ng temperatura sa Metro Manila ay mula 24 to 29 degrees Celsius. Samantala sa bahagi naman ng Visayas at Mindanao, ang buong bahagi ng Visayas, maging ang bahagi ng Dinagat Islands ngayong araw ay makakaranas pa rin ng maulap na kalangitan at mga pag-ulan na dulot pa rin ng shear line. Ito po mga pag-ulan nito ay mga moderate to heavy na mga pag-ulan at kung minsan ay mga intense din na pag-ulan, lalong-lalo na dito sa area ng Eastern Visayas. So muli po, pag-iingat pa rin para sa ating mga kababayan dyan sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. At dulot naman ng trough ng LPA ay makakaranas din ng mga kalat-kalat na pag-ulan ang bahagi ng Zamboanga Peninsula, Basilan, Sulu at ng Tawi-Tawi. At yung nalalabing bahagi naman po ng Mindanao ngayong araw ay meron lamang mararanasan ng mga isolated na mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. And during severe thunderstorms pa rin po, posible pa rin yung mga katamtaman hanggang sa mga malalakas na pag-ulan na maaaring magdulot ng pagbaha at pagguho ng lupa. So pag-iingat pa rin para sa ating mga kababayan. Agwat ng temperatura sa Cebu ay mula 25 to 29 degrees Celsius at sa Davao naman ay 25 to 31 degrees Celsius. At sa kasalukuyan, dahil nga sa shear line ay meron tayong nakataas pa rin na weather advisory, kung saan meron pa rin tayong mga heavy to intense na mga pag-ulan na mararanasan sa Palawan, Oriental Mindoro, maging sa bahagi din ng Quezon at ng Camarines Norte. Samantala, moderate to heavy naman yung mga pag-ulan sa Occidental Mindoro, maging sa bahagi din ng Antique, Aklan, Capiz, Iloilo, Romblon, Marinduque, sa bahagi ng Laguna, nalalabing bahagi ng Bicol Region, sa Northern Samar, Samar at Eastern Samar. So muli po, pag-iingat para sa ating mga kababayan dyan sa banta pa rin ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala,
Bukas naman, meron pa ring mararanasan ng mga heavy to intense na mga pag-ulan na dulot pa rin ng shear line dito sa bahagi ng Camarines Norte, Camarines Sur, maging sa bahagi din ng Catanduanes. Samantala, moderate to heavy naman sa Palawan, Oriental Mindoro, Marinduque, Quezon, Romblon, maging sa bahagi din ng Aklan, Capiz, nalalabing bahagi pa ng Bicol Region, Northern Samar, Samar at Eastern Samar. Samantala, by Monday naman ay meron pa rin po mga moderate to heavy na pag-ulan na mararanasan sa Oriental Mindoro, Marinduque, Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, maging sa bahagi ng Catanduanes, Albay, Sorsogon, Masbate at sa area din ng Northern Samar. So muli po ngayong araw hanggang sa mga susunod pang mga araw is patuloy pa rin makakaranas ng mga pag-ulan na dulot ng shear line, yung malaking bahagi ng Southern Luzon at yung area din po ng Eastern Visayas. So muli po, pag-iingat pa rin para sa ating mga kababayan sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. At sa kasalukuyan, meron din tayong nakataas pa na gale warning sa northern at eastern coast ng Catanduanes kung saan hindi pa rin natin pinapayagang pumalaot yung mga kababayan natin mga isda, pati na rin yung may mga maliliit na sasakyang pandagat. Dito sa Metro Manila, ang araw ay sisikat mamayang 6:16 ng umaga at lulubog mamayang 5:32 ng hapon. Patuloy po tayo magantabay sa updates na ipapalabas ng Pag-asa at para sa mas kompletong impormasyon, bisitahin ang aming website pag-asa.dwst.gov.ph. At yan muna ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Grace Castañeda, magandang umaga po.